Lord, purihin ka, Panginoon, sa gabing to. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Lord. Lord, malaya kang mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa gabing to, Lord. Lord, di ko alam, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa. Lord, may kanya-kanya kaming, Lord, struggle, Panginoon. Kung ikaw pa lang, Panginoon, ang nakakaalam, Lord. Kaya Lord, sa gabi ito, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpuno, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na Lord, mangusap sa bawat isa, Panginoon. Lord, kung may pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, Lord, nandiyan lang yung mapagpatang kamay, Panginoon. May makaramdaman, Panginoon, sa gabing to, Lord. Sa iyong pangalan, Panginoon, lahat ay nagsisigaling, Lord. Sa iyong pangalan, Lord, lahat ay luluhod. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord. Lord, minsan pa, Panginoon, kami humingi, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Lord. Sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Lord, sa gabing ito, man, na kaming, Lord, magpalinis sa iyo. Linisin mo ang bawat puso, Panginoon. Bawat isipan namin, Panginoon, Lord. Bawat sa Panginoon, nag-expect mo yaman ng pagpapala sa gabing ito, Lord. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy na magpuno ng mga ito, Panginoon. Dahil sa gabing ito, Lord, mula sa umpisa, Panginoon, hanggang sa matapos, Ama, na ikaw, Panginoon, ay siyang patuloy na manguna, Panginoon. Lord, salamat minsan pa sa ilang, Lord, may taas ang lahat ng papuri, Lord. Taas-tasan, Lord, pagtakila sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Shalom. Bago po kami nagkantong ng kawit at sa ating Panginoon, guys ko po salamatan siya, mga kapatid. At sapagkat nakaraang araw, actually hindi lang araw, kundi linggo, kaya nagkaroon po ako ng problema sa buhay. Noon, sa tuwing ako ay nagkakaroon ng problema, sinasabi ko lang po rin, mga kapatid. Sinasabi ko na problema lang yun. Natural lang yun sa isang tao. Ngunit bumigay pa lang aking sarili at nagkaroon po ako ng stress sa buhay. Ang ugali ko ay parang gusto kong kapag-isa. Ayokong nagiging alubilo sa ibang tao. Parang gano'n. Tahimik. And papasalamat ako sa ating Panginoon. Lalo na yung naipangaral ni Brother Enzo. Sabi nga niya na may ibang Kristyano na sinasarili nila yung problema nila, hindi nila hinahanap yung help ng Panginoon. Sabi ko sa sarili ko, parang pinapakinggan ako ng Brother Enzo. Pero pataman para sa akin, salamat sa kanya. At tunay na alam ko yung Panginoon yung tumilos. At nawala yung pang-enjoy. Muling salamat. Alam ko, mayroong nananalangin para sa akin. May napagsasabihin naman ako ng mga problema ko. Salamat sa kanila. At sa oras na ito, kami magkakaroon ng awit para sa ating Panginoon. Awit na Lilim.
Bali, isang linggo ng linggo. Pero ngayon lang yung time na ipatuto ko ito. Nasalamatan kong Panginoon dahil sa yung ako ko na anak ni Mate, nagkaroon daw ng dengue. At tapos, nung Sabado ng gabi, tumawag siya, ay nag-chat sa akin. Sabi, Ma, nandito na kami sa hospital. Tapos kinabukasan linggo, hindi ko ng prayer request dito sa church. Pero yun, hindi ng bandang hapon ay linabas na pala nila. Kaya pinupurihan kong Panginoon sa, alam mo naman, walang mga salapi. Pero talagang Panginoon, pinupuri ko siya dahil magaling na siya. Puri ng Panginoon sa kadakilaan niya na talagang ang Angeles Church na ito ay nandito ang prayer natin ay hindi in vain. Kaya pinabalik ko ang kapurihan ating Panginoon. Magandang gabi po mga kapatid. Nais kong sumapering sa Panginoon. At pagbago lahat ngayon kong pasalamatan ng Panginoon mga kapatid sa katapatan niya, mga kapatid, sa ating lahat. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay, may kanya-kanya tayong ministry. Ako'y talagang lubos na nagpapasalamat dahil tapat ang Panginoon mga kapatid sa bawat isa. Last time, Wednesday service din, pag-uwi namin ay nasa gate na kami. Nakalimutan ko yung susi ng gate namin. So, meron kasi kami kapitbahay, mga kapatid, na talagang naka-close namin, lalo nung una pa lang. At medyo nagkaroon lang ng panlalamig yung relasyon bilang kapitbahay. Pero sa amin naman, hindi kami nagbago at ganun pa rin yung pag-ibig ng trato namin sa kanila. Although hindi nila kami ganun pinapansin, especially lalo ng mga panahon na nag-ibang panig kasi sila, nahati yung COA. So, alam mo na, politika, ganyan talaga. So, talaga kami nadamay dahil kasama namin si admin, asan siya, si Search Facility. Pero bagamat ganun mga kapatid, nabuti ang Panginoon dahil sino bang may gusto may kaaway? Wala. So, gumagawa ang Panginoon mga kapatid ng mga paraanan at patuloy niyang pinapatunayan ang kanyang salita, ang kanyang kabutihan. Madalas sa pamamagitan ng mga anak niya, mga kapatid. So, nag-reach out siya. At alam niyo yung binabanggit ng mga ilang mga aral. Even sabi ni Brother Branham na God is working on both ends. See? At may panalangin kami na mas maging close pa kami sa kanila. At marahil and yun nga, that Wednesday ay nakabot ako yung susi ko. At sabi ko, nagyaya ako, nag-alanganin ako. Kasi gagawin ko na tapos ako sa kanila, aakit ako sa bubong, dadaan ako sa kwarto nila, tapos
Lipat ako ng bahay, akit ako sa So, sabi ko, tulungan mo ako. Ayun nga, at pumatak ko sa pinto. Pagkatak ko sa pinto, sabi ko, "Ay, Joe, kumusta ka na?" Mainit yung pagtanggap. "Joe, kumusta ka na?" "Ay, ito, good Tekor." Parang siya na gabing-gabi. At makikisuyo sana ako. Wala pa akong binamagit. Alam ko na, umakit ka na, dali na. Actually, nung lumabas siya sa pinto, pagkita ko, dala-dala siya ng mga papel. Nakabihis sila. Yung pala si Alex, yung anak nilang lalaki, na-close ko yun. Yung tratuan namin yung batang yung hindi nagbago. High school na college na. At may sakit pala siya. At dengue, suspected dengue. 4 days na siyang, 5 days na nilalagnan. Nakarami na ng biology. Alala, nakatatlong medical lab test na sila at pinakita lahat sa akin sa trabaho ito. Talagang pababa yung platelet. At sabi ko, at nag-spark agad sa akin na this may be it. Yung pababa ng Panginoon. Right there, kinausap ko sila, Ate Gordon, nag-share ng kaunti at mananampalataya at minsan ang Panginoon ay nagpapadaan ng mga bagay-bagay sa buhay natin para tayo magising. Right? May pangangailangan tayo, hindi tayo malakasan yung sarili. Right? At ginamit ang Panginoon ng bagay niyon, doon nanalangin kami. At panalangin ay ako nag-shift bigla sa bagay na kapatawaran, mga pagkukulang at lahat. Well, it is essential na manalangin tayo. We must confess it. Mga kapatid, and that very night, pupunta sila dapat sa papakonfine na si Alex. So, and explain to them what is faith and a little bit. And nakita ko talagang in simplicity na po sa Panginoon sa Pilihan. Ang nangyari ay, hindi na nila dinala si Alex. At kinabukasan, hindi pa rin nila dinala. But on that night, the next day, hindi na talaga siya dinala. Dahil gumaling na po si Alex. At that moment, dahil nagkaroon kami ng connection ko rin, na-restore ang connection namin doon magkapit-bahay at sa isang pagkapalat ko rin sa Panginoon. Sasamantalin ko na, last na ako nasumawit sa meeting gantimpala ako. Ko na aring trabaho sa dito. Sama dito pala sa panalangin si Sister Salvi. Marami man hadlang sa ating pagsunod at tindanas.
minsan parang hard time sa mabuti. Sabi niya, I'm amazed. Experiencing your goodness. Kaya Lord, tunay, we're amazed, Lord. As always, by faith, Lord, na ang Diyos na di namin nakikita sa aming mga literal na mata is alive and still able, Lord, to meet our needs in every, Lord, sa lahat ng condition, sa lahat ng situation, Lord. You are true and faithful. Your mercy
mercy is still, Lord, able to deliver us, to give us comfort, Lord. The love that, Ama, yung pag-ibig na hindi ihigit ang aming kasalanan. Kahit ano pa man ang aming mga nagawa, ang pag-ibig ninyo, Lord, ay napakalaki upang kami abutin. I thank you, Lord, for that. And for that we can sing with all our hearts, Lord. We are amazed how you love us, Lord. It is from our hearts, Lord. It is from our experience, Lord. A living testimony, a living, Lord, Spirit, a living, Lord, a testimony of songs, Lord, na inawit namin. Lord, buhay ito. At nais namin maabot ang trono ng iyong awa sa pamamagitan ng Lord, ng pananampalataya namin sa oras nito. Make us able, Lord. Make us worthy once again, Lord. Sa inyong salita, kami nawa makaabot, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkulang. Nawa abutin niyo, Lord, kami. And we may catch the vision, Lord, upang kami tunay makatingin doon sa dimension where you want us to be, Lord. Ama, pinangako ninyo na doon kami patungo. Lord, keep us, Lord, sa meeting na ito habang kami narito. Patuloy nyo kami lukuban ng iyong dugo. Tago nyo ako sa inyong likuran. Patuloy kayo, Lord, ang mahayag. Patuloy kayo mausap, Lord. We ask these things as we praise your name in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Atin pong buksan ang ating Biblia ito sa Isaiah chapter 55. Amen. Verse 6. Sabi dito, seek ye the Lord while He may. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, malaya na po makupo ang bawat isa. Amen. Binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoon. Amen. At muli po, ako'y gagalap dito. Nakita po kayo. Ako'y amen. Hindi ko alam ba? Ang lalamig yung kamay ko. Amen. Hindi naman malamig. Kunti lang. Amen. Pero masaya po akong makita kayo ngayon sa gabi na ito. At pag-pray nyo ako. At nawa ang Diyos po ang mahayag. Nandito pa lang nanay ko. Amen. Kaya salamat sa Diyos at kasama po natin. Nawa ang Diyos po ang kumilos. At patuloy na mas mahayag. Gusto ko lang po din pong magpaalam sa inyo. Amen. At kasi meron po kasi bagong blessing ng trabaho pinagalan ng Panginoon. Masabi kong trabaho talaga siya, and they provide me yung parang ticket kasi may meeting kami sa Singapore sa October 5. So sama niyo po ako sa panalangin niyo. Kaya po wala po ako sa hindi niyo po ako makakasama sa October 5 dito. At ganun pa man, patuloy ko pong hiling sa Panginoon ng kanyang paggabay at kanyang blessing at kanyang Espiritu. Amen. Saan man po tayo makaroon, nawa siya po ay
makasama po natin. Amen. At actually, ito'y libre lang ng company sa mga considered as leader na may meeting po kasi doon na parang mga leaders po. Dito po kasi sa Pampanga nag-start pa lang ito. So, parang nag-invest sila sa mga mga leaders nila. So, isa po tayo sa binigyan ng pagkataon. So, amen. Asking for your prayers po, mga kapatid. At Diyos po ang siyang mas maitaas sa bagay po rin po. At again po, gusto kong ipanalangin niyo po ako sa oras na ito. Ang Panginoon po ang mahayag. Dahil minsan may mga parang plan tayo, lalo na mga mamaral po dito na may mga line up na sila na minsan na nagiging napapalitan changes, no? So nagpapatiano lang po tayo sa kung ano pong gustong iparating ng Panginoon. At nawa ito'y nakuha po natin sa oras na ito. Amen? At hanggang po ba lahat? Amen. So kailangan po natin amen, i-focus ang ating pakinig sa salita po ng Panginoon. Hindi po ako at nawa ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na mas magbigay ng buhay sa mga titik natin binabasa. Amen? So gusto ko po mangusap sa titulo by God's grace na taking dominion over your thoughts as He passing by. Amen. So, it's always by faith. Amen. Pag sinabing taking over, i-consider natin yung pananampalataya lagi. Dahil I observe, sa aking pag-observe din, kahit sa sarili ko, minsan, ang kalaban talaga natin ay nasa isip. Di ba? Nandito talaga yan sa yung battlefield. Amen. So, we need to take over by faith or by the mind of Christ, sabi ng Bible. Amen? Take the mind of Christ sa battlefield. Amen? At kung titignan ko dito, ilan tayo dito? Siguro nasa 20 plus tayo dito. Ang daming battlefield. Diba? At dyan, kumikilos ang kaaway. At it seems like kapag ka ang isang battlefield, kapag ka ang isang laban ay parang nadidefeat ka, parang nagre-reflect sa inyong aura. Diba? Minsan nagre-reflect yan sa pananalita, minsan sa pagkilos, diba? Alam nyo na ang ibig natin sabihin, diba? Kasi kung ano yung nananalo sa kaisipan natin, yun yung lumalabas sa bibig natin. Diba? Puro murmur, puro si ganito, ganyan, si tatay ganito, reklamo, or minsan nakikita natin sa ating pagkilos. Diba? It seems, kahit hindi mo sabihin na parang meron ka pinagdadaanan sa inyong sarili. Pero kapag ka may mga bagay na na ganun nangyayari, parang nakikita mo na parang ano kayang problema ng kapatid mo? Parang nangihina yata siya. Parang may problema siya. Kasi nandito yung battle. At kapag napagtagumpayan mo dito, yung battle na yan, amen? So, ang pananampalataya ang nagwawagi. Amen? So, makikita mo yan, magre-reflect yan sa labas. Amen? We are in a spiritual warfare. Sabi ng script, sabi ng message, di ba? So, hindi tayo nagigipaglaban kung ano yung nakikita natin. Nagigipaglaban tayo sa bagay na hindi natin nakikita. Amen? So, sabi dito, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Kasi gusto ng Diyos na mag-take over dyan. Amen? At kapag ka dumadaan ang pagkakataon na ang Diyos gusto niyang kumilos, kailangan mayroon kang ipakitang tagumpay. Amen? Kasi kapag ka, halimbawa, dito sa church gawain,
We are expecting or we are considered na ang Diyos bababa dito eh. Diba? Pero paano ang condition ng iyong battlefield? Diba? Paano yung condition ng iyong kaisipan? At kung minsan mahihirapan siya mag-penetrate sa ating kaisipan kapag defeated yan. Diba? Kapag mahina yan sa pananampalataya, mahina yan sa kapahayagan. Amen? Kaya sabi niya dyan, kailangan natin i-forsake, amen, his ways and unrighteous man, his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him and unto our God, for He will abundantly pardon. Ayun. May unconfessed sin. Diba? Merong unconfessed na hindi mo kayang i-brought out sa Panginoon. Kaya walang pagtatagumpay. For my thoughts are not your thoughts, and neither are your ways my ways, saith the Lord. Amen? So, when faith take over, nandyan yung saving grace. Amen? Sabi yan ng Ephesians chapter 2. Lagi natin yung nababasa, lagi natin yung narinig. For by grace ye are saved through faith. Amen? Kapag ang faith nag-take over dyan, amen, nandyan yung saving grace. By grace ye are saved. Amen? And not yourselves. It is the gift of God. Wala kang ginawa dyan. Ito'y binigay ng Diyos. Pinagkaloob niya. Amen? Kailangan mo lang tanggapin. Not of works. Amen? Lest any man should boast. Amen? So, hindi mo rin pwedeng alisin yung works of faith. Sinasabi din ng Bible yan. Dahil magkasama yan. Amen? Paano ipapakita ang pananampalataya mo kung walang works? Diba? But, hindi tayo nag-focus sa works. Ginagawa natin works because yun yung kaya natin ibigay kapalit na binigay ng Diyos na biyaya. Amen? Hallelujah. So, sabi dito, a righteous man is not a sinless man. Amen? Kapag ang isang matuwid na tao, may mga pagkukulang din yan. May mga kasalanan din yan. Hindi yan sinless, sabi. Basahin natin dito sa now. A righteous man is not a sinless man. You notice, he said Elijah was a man subject to like passion as we are. Amen? Wala silang pinagkaiba sa atin. Amen? Nangyari na sila ang ginamit ng Diyos sa panahon nila. But we are things in common. Mga makasalanan tayo, mga tao tayo na madaling, amen, manghina. Amen? He had these ups and downs, and his differences, and the scripture of his life proves that he had his ups and downs, like we do. And he had his times of wandering, and his times that his temper got away from him. So kahit sila, marami silang pinagdadaanan sa loob nila na para bang mas pinapangunahan sila ng self-righteousness nila. Amen? O yung talagang pagnanais ng isip nila na gawin ang isang bagay na sa kanilang sariling pamamaraan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, gusto niya mag-take over sa bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan sa loob natin. Lalo na yung takot, di ba? Minsan, marami tayong takot. At dahil sa mga bagay na nakikita natin sa labas, at na-a-adapt yan ng isip natin. At na-aapektuhan yung pananampalataya natin. And he had a lot of things there that went wrong. But he was still a righteous man because what? He confessed his unrighteousness and believed in God. Yan pala yung sikreto. Kaya mong i-confess yung unrighteousness. Amen? And believe in God still. Doon siya nananatili. So that what made him righteous? That's what made him righteous, sabi. We are not righteous within ourselves. We are righteous through Jesus Christ.
I could not be sanctified within myself. I am sanctified through Jesus Christ, who is stand in the presence of God in my place. Amen? It isn't my holiness. It's His holiness. Amen? My holiness won't work at all kahit gaano mo pa ipakita yung kabanalan mo. Hindi niya kaya tayong iligtas. Amen? But sabi niya to, my holiness won't work at all, but His does, because God has accepted Him. And in accepting Him, He had to accept me because I am in Him. Amen? That's what makes it real. Amen? Then don't have to depend on ourselves. So, ang righteousness, amen, sabi dito, hindi ibig sabihin na walang kahinaan yan. Amen? May mga kahinaan yan. Pero ang isang righteous, kaya niyang ibaba yung sarili niya. Kaya niyang i-confess yung mga bagay na nagagawa niyang pagkukulang sa Panginoon. Amen? Kaya niyang ibaba ang kanyang sarili. Amen? At sabi ng Psalms, di ba? Hindi siya nakakita ng isang righteous na parang nagbeg, ng limos. Sabi. Pero minsan, yung humingi, walang problema. Ibang level kasi yung beg eh. Amen? Sabi ng Psalms, ito. Psalms chapter 37 yan. I have been young, 37 verse 25. I have been young, and now I'm old. Sabi niya, David, yet have not seen a righteous forsaken. Amen? Kapag nakuha natin yung righteousness ng Diyos, amen? Hindi yung sariling righteousness natin to. Pero kapag natanggap natin yung righteousness ng Diyos, sabi niya, hindi niya nakita na pinabayaan ng Diyos ang isang tao na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Yung katwiran niya ay nasa Diyos. Nor his seed begging bread. Now take note, sabi niya dyan, seed. Di ba? Isa lang yan. It speaks faith. At kapag kayong faith na yan, nag-grow yan, amen, dyan, hindi mo kailangan mag-beg. Why? Kasi binigay niya sa atin yung pangako eh. Amen? Kasi nandito yung battlefield. At kapag ka natalo ka dyan, yung seed na yan, parang nagsishrink, nahihirapan. At yung seed na yan, makapangyarihan yan. Hindi mo kailangan mag-beg, sabi. Kasi may kapangyarihan na kapag ka lumaki yan, kapag ka nagtagumpay yung thought mo dito, yung battle mo dito, you can ask what you will and will done. Sabi ng Bible yan. Yung promise, binigay sa atin. You know the third pull? Pero kayo, amen. Lagi ko itong sinasabi kasi ito yung concern natin dito. Ito yung target, ito yung goal natin eh. Doon tayo binabalik ng Diyos, di ba? Sabi ng John 1, in the beginning was the Word. Nandun na yung salita at mangyayari. At doon tayo binabalik ng Diyos. At kung hindi tayo nagtatagumpay dito sa battle, paano natin i-manifest yun? Di ba? Paano natin yan makiklaim yung pangako na yan? Amen? At kung hindi mag-manifest sa atin yan, minsan tayo pa nagiging dahilan kung bakit, amen, nahihinder yung pangako ng Diyos na gusto niya ng revival sa church na ito. Amen? So kailangan ang seed na yan ay, amen, mag-grow. Kaya sinabi niya, hindi niya nakita, amen, na yung may binhi ay ng limos. Walang masama sa manghingi, di ba? Pero yung mag-beg parang nakakaawa, di ba? So, meron tayong amen, karakter dito. Isang bulag na beggar. Di ba? Sabi sa John 9, and Jesus,
Sabi niya, basahin ko lang sa una. Mahaba kasi ito eh. Amen? Ito yung bulag na from his birth. Bulag na ito. Ang alam lang niyang trabaho ay manglimos. Diba? And as Jesus passed by, he was a man. He saw a man which was blind from his birth. And his disciple asked him saying, Master, sabi niya dito, Master, who did sin? Itong beggar na ito ay nakaupo dyan. Eh, hindi naman niya kilala kung sino yung mga dumadaan. Amen? Basta may marinig siya na may dumadaan, manlilimos siya. Amen? At maari, sa kaisipan niya, napakaraming tumatakbo sa isip niya. Na, bakit ako ay pinanganak na ganito? Mahirap. At mayroong kapansanan. Diba? At ganoon yung sitwasyon niya sa buhay. Hanggang lumaki siya. Amen? At nung narinig niya yung mga tao, yung mga disipulo, may sinabi siya, Lord, Master, sabi niya, sinong nagkasala? Amen? Ito bang tao na ito na makasalanan? O itong bulag na, amen? O yung nanay niya na pinanganak siyang makasalanan? Na-struck ngayon yung attention niya. Kasi yun yung tumatakbo sa isip niya eh. Gusto niya masagot yung tanong na yun. Sa ating buhay, may mga tanong tayo na gusto nating masagot. Na minsan, pag dumaan ng Diyos, doon lang yan masasagot. Pero gusto niya kunin yung attention natin. Diba? Yung attention, minsan yun yung kailangan niya. Sa unang meet up. Diba? O kahit na ilang beses na. Amen? Na narinig mo na, gusto pa rin niya yung attention. Kasi kailangan niya, gusto natin na may masagot sa ating, paano ko kaya susolusyonin to? Paano ko kaya, amen, kakausapin itong kapatid na ito, may problema kami. Diba? May mga bagay na gano'n. At kung minsan di natin nagagawa yung tama, dadalhin pa natin kung minsan, dahil hindi natin nasusolusyonan yan, ilang araw, isang araw, bukas, mamumblema ka na naman. Iisipin mo na, hanggang isang linggo na, isang buwan na, hindi mo pa nasusolusyonan yung problema mo. Kasi bakit? Hindi mo kasi nilapit eh. Hindi mo kasi binigyan ng attention ang Diyos. Na minsan, kahit ilang linggo ka nang umaattend dito, nandun pa rin yung kaisipan na hindi pa rin nasusolusyonan yung problema mo. Kasi hindi nakukuha ni Lord yung attention mo para doon sa amen? Sa victory mo sana eh. Amen? Itong tao na to, ganun yung sitwasyon niya. Amen? So, sinabi niya, narinig niya, hindi ang tao na ito ang may kasalanan or ang kanyang mga magulang. Amen? Ay ba? Kakaiba to, sabi siguro niya. Amen? But the works of God should be made manifest. Right? Wala mang pananampalataya ang lalaki na ito. When you say faith, revelation, di ba? Amen? Hindi naman niya kilala kung sino tong Jesus Christ na nagsasalita sa kanya. Kung babasahin mo yung buong kwento na yan, nagtanong sila kung sino ang nagpamulat ng mata mo. Hindi ko kilala, pero nagngangalang Jesus Christ. Pero hindi niya kilala. Amen? Nanlilimos ko. Kasi wala pa yung binigay sa kanya. Pero tignan nyo. Amen. Nung natanggap niya yung revelation na yun, amen, nagbago yung buhay niya. Amen? Nagbago yung estado ng kanyang pananampalataya. Yung estado ng kanyang spiritual na pangunawa sa mga bagay-bagay. Amen? Di ba ganun tayo? Kapag may katugunan ang Diyos na nasagot sa ating buhay, amen, nagbabago yung, naglelevel na. Amen? Para tayo nakahakbang ng isang baitang. Amen? Sa pananampalataya. Napakasarap ng pakiramdam. Kasi kung nandun ka na sa taas at mararanasan mo ulit yung problema na the same pa rin, parang titingin ka, mas mataas ka na sa problema ngayon. Hindi ka na mas mababa sa problema. Bakit? Na-experience mo na eh. Amen? Binigyan ka na ng Diyos ng, amen, ng pananampalataya yung base, di ba? Amen? Pagtatagumpay.
So, makita natin dito, kung wala yung binhi, yes, hindi mo kayang, amen, hindi mo kayang gawin yung bagay na gusto ng gawin ng Diyos. At to the point na minsan, magbabackslide ka. Darating ka pa sa punto na minsan, amen, napakahirap yung salitang manglilimos, di ba? Pero kung minsan, ganun tayo. No? Para tayong, meron tayong hindi maintindihan na kulang sa atin. Na ang Diyos lang ang kayang mag-provide nun, magbigay nun. May kakulangan sa atin na ang Diyos lang ang kayang mag-provide nun. Amen, magbigay. Amen. So, alam natin yung story na ito. Sabi niya, kumuha siya ng putik at pinahin niya sa mata ng bulan. Hindi naman kagad siya nakamulat. Ang sabi niya, pumunta ka doon sa punong silong at doon ka magbanlaw. Amen? Habang naglalakad siya doon, hindi mo alam kung anong tumatakbo na sa isip niya. Parang nag-iba na yung pananaw niya nung narinig niya yun. Unti-unti pa lang nabubuo yung pananampalataya sa kanya. Amen? Hallelujah. Ang kailangan lang niyang gawin, sumunod. Amen? At nung sumunod siya doon, amen? Hinugasan niya yung, wala naman special talaga doon sa pool na yun. Amen? Actually, kahit doon sa pinakamalapit na meron tubig doon, sasabihin ng Diyos, ni Jesus Christ, magbanlaw ka doon sa tubig doon. Pero bakit kailangan pa niya maglakad? At bulag siya. Gusto kasi ng Diyos na huwag tayong mabuhay. Amen? Sa literal nating nakikita. Tinalakad niya siya. Gusto niya lumakad tayo sa pamagitan pala ng pananampalataya. We are walking by faith, sabi. Habang naglalakad siya doon, amen, wala siyang mata, wala siyang paningin. Pero ang tumatakbo lang sa isip niya yung sinabi ni Jesus Christ. Yun yung pag-asa niya. Dahil nandun yung katubunan. At nung nag-obey siya, hindi siya nabigo. Nagkaroon siya ng paningin. Hallelujah. At ganun yung gustong ibigay sa atin ng Diyos. Yung vision. Amen? Ng message niya ito. Hindi na literal na titik niya ito, pero beyond. Yung ipapakita niya yung mga pangako niya. Amen? Hallelujah. Tulad ng tao na ito, nag-obey siya. And then, hindi niya kayang lahat sagutin yung interview sa kanya, yung mga tanong, yung inquiries. Kung sino nagpagaling sa kanya. Amen? Pero nung namit niya siya, amen, sino ka Lord? Sabi niya. Sino ka para ako'y sumamba sa iyo? Ako yun. Ako yun. Sabi ng ni Jesus Christ. At nangungusap ngayon sa iyo. At anong sabi niya? Sumunod siya, di ba? Hindi naman doon natapos yung kwento niya. Sumunod siya kay Jesus Christ. Amen? At naging tagasunod siya. Hallelujah. At kung minsan, maraming panahon, parang silent ng Diyos. Di ba? Kahit yung ginawa na natin lahat, yung katuwiran na gustong ipagawa sa atin ng Diyos, pinag-test na natin yung mga kasalanan natin, at amen, yung requirements ng Diyos, minsan silent pa rin siya. Mabilis, basahin ko mabilis. You know, when you have confessed our sins and met every requirements that God requires, we believe on God. There's circumstances has to be met, and it's according to His will. And we confess our sins, and we made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, every requirements that God has made or asked, we have met that requirements, and yet He lays silence pa rin. He just won't answer us. Di ba minsan gano'n? But sinasabi ng message na ito, may time na gano'n. Pero sabi dito, amen. Basahin ko sa baba na lang. If He is, the words has to be true. And if He requires you to meet these circumstances and you did, He is obligated to take care of this word.
titigil. Amen? Huwag kang manghihinayang, huwag kang madidisappoint. Say, well, I never got here. Pero, amen, nasunod mo naman yung sinasabi ng Diyos. Amen? Sabi niya dyan, huwag kang mapaghina ng pananampalataya. Amen? Don't believe that. If anything is confessed and everything is out, you meet God's requirements. Faith holds right there. Panatilitin mo yun dyan. Amen? There's nothing will move it. Amen? He is, amen, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yun yung kunin natin. Yun yung hingin natin. Yung lakas na kailangan natin para magpatuloy. Kung gusto ng Diyos na, amen, magtagal ka dyan sa pagsubok na yan, ang hingin natin, yung strength. Diba? Yung lakas na magpatuloy ka, kung pahintulutin ng Diyos na magtagal kang nararamdaman mo, yung sitwasyon mo, ang hilingin mo yung strength na nanggagaling sa Kanya. Kasi ito yung pangako eh. Amen? Hallelujah! They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings. Amen? Of an eagle. Hallelujah! Dahil yung strength na yun parang pakpak down. Amen? Na kung hindi mo kayang tawirin yan, kaya mong liparin. Amen? Hallelujah! Kaya mong dalhin yung sarili mo doon sa taas niyan. They shall run and not be weary. Amen? If they walk, they shall not faint. Amen? Hindi siya mapapagod. Yun yung hingin natin na huwag mapagod. Amen? At kapag ka tumatakbo ka, kahit nandyan yung mga problema, amen, hingin mo yung hallelujah, yung espiritu na nawa yung pag-aanan na nito ay mawala. Amen? Kahit nandyan yan. Hallelujah. Faith over matter. Amen? Sabi dito, don't have nothing else in your mind. Keep thinking that. If there be any praise, if there be any virtue, think on these things. You cannot get anything from God with a negative thoughts. Amen? He that cometh to God must believe that He is. Kapag may negative thought ka, amen, hindi mo kayang i-please ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kailangan mong maniwala. Amen? Yung mga what if. Diba? Negative. Hindi pwede yan. Must believe that He is able and a rewarder of those diligently seek Him. Amen? Hallelujah. Yung mga self-will natin, alam mo, sabi ng message, yung mga self-will natin, ito yung veil eh. Ito yung tumatakip para makapasok ang Diyos dyan sa puso natin. Amen? Yun yung veil. How do we get into this now? Remember, there was a veil. A veil that hangs between the holy and the holiest of holy. Amen? Alam natin yun, di ba? Yung sa, amen? Ark of the Covenant. In the holiest of holies is where Christ come and sit down on the heart's throne. Amen? Christ is enthroned. He comes through justification, sanctification, and by one Spirit from here we are all baptized into one body, which is the body of Christ. Holy Spirit, who comes in Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, whosoever will. That veil, you know what that veil is? That's veil. You know what that veil is? That veils your heart from it. Sabi dyan, the veil is called self-will. Do you get the picture? The sense out there. The senses, yung mga senses natin. Ito yung parang tumatakip, nagiging hindrance. Amen? Yung senses ng feeling, senses ng ito, itong katawan natin, di ba? Pati yung spirit natin, sinasabi dyan. And the veil between that and the holy place, that holiest. And the only way that you can get in there is to have self-will. For whosoever shake hands, whosoever immerse, amen, whosoever join church, lahat tayo parang ginagawa natin to eh. Di ba? Pero walang masama doon. Pero kailangan
ang gustong iparating ng Diyos, kailangan niyang makapunta dun sa pinaka sentro natin. Pero may hindrance, sabi. Amen? Whosoever passes letter, whosoever does, whosoever come beyond the way. Amen? Yun yung gusto ng Diyos. And let Christ come to the senses. I don't want to go to hell. Sabi siya. May mga thought na gano'n. That one thing. I joined church, sabi niya, para hindi ako pumunta doon. Amen. Well, I tell you what, I believe that I ought to live different life. I can, sabi niya, what I can. Sanctification. Pero yung justification at saka sanctification, hindi siya sapat. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi niya dito. Alright. Whoever will, let him pass the raven veil. Alam niyo yung parang may veil doon, di ba? Nung napako si Lord at napunit. Ito yung gusto ng Diyos na parang yapakan para makapasok siya sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. I'm on the other side, sabi niya. Amen. Kapag ka ganun, parang nai-imagine niya, whosoever will, let him tear it down. The curtain of your own will. Let God come into his heart. Amen. There's Christ on his judgment seat in the human heart. Amen. At kapag ka nakaupo na siya doon, hindi na sariling will niya ang namumuno. Si Lord na. At yung judgment ng Lord, yun yung sinusundan niya. Yun yung linalakaran niya. Amen. Kaya sabi, paano ka ba makapagsalita ng mga dirty jokes, sabi dito. Sabi pa nga dyan, sige, nandun na ako, pero pwede na siguro ako magputol ng buhok. Pwede ko na siguro gawin to kasi wala na mangyayari sa akin. Pero hindi. Sabi ng message, sabi ng prophet. But when Christ come in, you have created an altar. May altar ka na dito. Amen? On your heart, and your sin are taken daily. Amen? Kaya sinabi ng Paul, I die daily. Amen. Alam niya, may self-discipline eh. Hindi niya sasabihin tong I die daily kung wala. Right. Amen? Pero sinabi niya yun kasi mayroon siyang nilalabanan. Amen? At nilalagay niya yung sarili niya. Amen? Sa sitwasyon natin din. Kaya naiintindihan niya yung mga pinagdadaanan natin. Nevertheless, I live, but not me live. Christ liveth in me. Amen? There's the inner veil. Amen? Hallelujah. Kaya, sinasabi nila, kung nagawa nila yon, ini-encourage nila tayo na magawa din ito. Amen? Kasi tayong inihintay ng mga ito. Amen? Yung mga nauna sa atin. Hallelujah. When He comes, shall He find faith? Ayan. Dahil ang ating topic, kapag ka dumating siya dito, amen? Faith taking over dominion over your thoughts as He passing by. Kapag dumating siya dumaan siya, may masusupungan kaya siyang pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, ito'y victory. Amen? Hindi lang ito yung parang pananampalataya na narinig mo ang mensahe. Pero yung pananampalataya na personal na sa'yo. Amen? Yung may experience niya. Amen? Kapag ka bumaba ang Espiritu, yun kasi yung hinahanap niya eh. Sabi niya, di ba? Sabi ng Luke yun. Amen? Meron kaya siya susupungang pananampalataya sa earth, sabi. Itong earth na ito. Amen? Hallelujah. Okay, bilisin mo na lang. Si Zacchaeus, amen? Alam natin ang kwento ni Zacchaeus. Amen? Sa Luke chapter 19, sabi dito, Jesus entered and passed through Jericho. Amen? Tandaan natin to. Jesus entered, passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus. Amen? Which was chief among publicans. And he was rich, mayaman ito. Amen? Alam natin yung kwento nito. At dinramatize ni Brother Branham ito eh. Mayaman talaga ito eh. Amen? At sabi ng
panahon ni Prophet, talagang si Rebecca na asawa niya, amen, na talagang gusto niya ma-meet ni Zacchaeus si Jesus Christ. Amen? Kahit pa ulit-ulit nang sinasabi ni Rebecca sa kanya, gusto pa rin niya ma-meet personal. E dumating yung panahon na bali-balita, pupunta si Jesus Christ sa Jericho. Alam niyo ba yung Jericho? Okay. Yung Jericho, kahit isearch mo dyan sa Google, yung Jericho knows as the city, yung parang, ito yung, ang ibig sabihin kasi ng Jericho, parang city of palm trees. Amen? At ang Jericho din, ito yung lowest city in the world. Kahit tignan mo dyan. Type mo lang, lowest city in the world or in earth. Jericho ang lilitaw. Alam niyo kung gaano kababa ang Jericho? Amen? Sabi doon, halos 840 feet below sea level. Ganon siya kababa. At titignan mo dyan, ganon siya kalalim. Amen? Ayan. Napaka-tarik pala niyan. Amen? At nandun si Zacchaeus. Amen? Hallelujah. Mayaman si Zacchaeus, pero nandun siya sa baba. Amen? At para maabot lamang yung panalangin ni Rebecca sa kanyang asawa, si Zacchaeus, kailangan bumaba ni Jesus Christ doon. Amen? Para abutin yung panalangin. Amen? Kasi may tumatakbo kay Rebecca na ganito sa isip niya. Meron siyang victory dito. Mamit lang ni Zacchaeus ang asawa ko. Amen. Mako-convert ito. Amen. Hallelujah. Di ba ganun dapat? Amen. Amen. Hallelujah. At si Zacchaeus, hindi na siya mapalagay sa, amen, sa sarili niya. Di ba? Namatay si prophet yan. Mayaman si Zacchaeus. Meron siya mga restaurant. Amen. Businessman ito. Sabi ito. Amen. Okay. Tapasin po mga ito. So, she knew that if she could ever get Zacchaeus, knowing that he was an honest-hearted man. Now, he was businessman of Jericho, which a very rich man. And let's say he owned restaurant. Amen. He had very rich, but he had not done anything wrong to be rich. He was honest. And no matter what business you are in, sabi dito, if you're honest, God can use you. Amen. Ganito si Zacchaeus. Amen. At si Rebecca, nananalangin to. Amen. Sabi dito, dumating si Jesus Christ, maraming tao sumunod sa kanya. Kahit napakahirap ng daan. Wala pa sigurong asfalto nun eh. Wala pa nga bisikleta nun eh. Hindi ko nga alam kung makakababa doon yung asno o kabayo. Amen? Ganun kalalim. Amen? Hallelujah. Pero, may kailangan tugunin ng panalangin si Lord doon eh. Amen? At kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon mo, amen? Kahit gaano pa kalalim yan, kapag ka may pananampalataya ka, dinulog mo yan sa Diyos, at hindi ka tumitigil hanggang masagot yun, tutugunin ng Diyos yan. Amen. Amen? Hallelujah. Kahit napaka-busy niya. So, makita mo dito, sabi dito, alam natin si Zacchaeus, amen, ginawa niya. Pumunta siya dun sa, napakaliit kasi niya Sycamore tree, para lang makita si Jesus Christ. Kahit magkapunit-punit yung damit niya, sabi, at makita siya ng mga kasama niya na parang kalaban siguro niya sa politics. Amen? Chief of publican to eh. Pag sinabing chief of publican, sa mga tax ito, di ba? Eh, ano bang ginagawa nila sa tax? Flood control. Amen? So, siguro may mga projects, napaka-pangit ng imahe pag gano'n, di ba? Kaya yung mga tao, basahin natin yung kwento ni Zacchaeus. Amen? Ang dami doon sa kanya. Nung pumunta si Jesus Christ doon sa lugar ni Zacchaeus, sabi ng mga tao, bakit pupunta itong tao na to sa isang makasalanan? Amen? Chief of publican ito. Para siyang leader siya. Amen? Pero sabi ng honest siya.
Amen? Totoo siya sa kanyang, pero dahil sa image ng mga kasamahan niya siguro. Amen? Kaya siya naging, amen, ganun ang imahe. Amen? So, sabi dito, now, there's time, sabi niya, and things that happen that changes the whole course of your life. Amen? We know that. We are all aware. Certain things takes place along life's journey that changes the whole course of yung buhay natin. Amen? The cigarette smoker, sabi niya, that woman that smoked her first cigarette, she didn't mean to become a tobacco worm. Diba? Pero yung nag-start doon. Amen? Doon nagsimula yung change ng kanilang buhay. First time you smoke the little corn silk cigarette, you didn't mean to become cigarette friend. Amen? And the first little sociable drink you taken, you didn't mean to become a drunkard. Pero doon nagsisimula yan. Amen? Hallelujah. Amen. You didn't mean to become drunkard. See, you don't mean to. But it started because somebody influenced. Amen. To do it. Doon nag-umpisa yan. But si Zacchaeus, inumpisahan niya. And it started nung na-meet niya si Jesus Christ dito. At nagbago yung pananaw niya sa buhay niya. Amen? Yung mga tumatakbo sa isip niya, kasi naalala niyo yung kwento last time, si Joseph, si Joseph, yung kumuha ng katawan ni Jesus Christ. Diba? Meron silang kasunduan na kapag ka, amen, you confess that this man is God, or parang Diyos siya, o kinilala mo siya na parang sa kanyang ministry, itakwil ka sa grupo natin. Ganito si Zacchaeus. Amen? Dahil sa kanilang church, amen, para siyang member, mataas yung respeto sa kanya. Pero kapag ka kinilala mo itong tao na to, sabi sa kwento dito, di ko na siya sinama. Mahaba ito. Matakwil ka. Yun yung kinakatakutan nito si Zacchaeus. Amen. Pero hindi siya mapalagay kasi may panalangin ng gustong tugunin ni Lord. Amen. Kaya, amen, nabagabag siya. Binigyan niya ng attention to. Amen. Kailangan niya isang tabi niya sarili niyang kaisipan. Amen. Unti-unti may nananalo na dito. Until he did personally. At tinawag niya yung pangalan niya. Zacchaeus, sino to? Hindi ko pa namin dito, pero kilala niya ako. Bumaba ka nga dyan. Sabi niya. Amen. Mag-usap tayo, pupunta ako sa bahay ninyo. Doon ako kakain. Hallelujah. Amen. Di ba napakagandang pakinggan? Amen. Na yung gustong-gusto natin, mamit, gusto niya samahan ka, pauwi. Amen. Sabi ng mga tao, wala siyang pakialam. Sabi ng mga tao, bakit ito pupunta doon? Parang, bakit kasi ang imahe? Amen. Na kanyang trabaho sa mga paligid niya, pero amen, may purpose si Lord. Amen. At yun yung gusto niyang i-fulfill. Hallelujah. Chief among publican. Di ba ganun din naman si Pablo, sinabi niya? Ako yung pinaka-chief ng mga chief of the sinners, sabi niya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At si Zacchaeus, ibang-iba ito, amen? Ibang-iba ito doon sa parable, doon sa kwento na namit ni Lord, yung mayaman na ruler. Ito, ruler din to eh. Amen? Ruler din yun. Contrast sila. Same, parang like yung situation nila, level nila, pero magkaiba yung, amen, naging condition. Si Zacchaeus, hindi pa siya tinatanong. Amen? Nasaan na ba? Okay. Yung sabi dito. sabi niya dito. Okay. Sabi sa verse 8, Luke chapter 19, verse 8. Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, sabi niya, the half of my goods I give to the poor. Yung kalahati, ibibigay ko sa mahihirap.
Wala pa kondisyon na hinihingi si Lord eh. Yes. Pero doon sa rich young ruler, nung sinabi niya na, ibigay mo yung mga ari-arian mo sa mga nangangailangan, eh nalun mo na siya. Pero si Zacchaeus, handa niya ibigay. Kasi may nagtagumpay na sa kanyang kaisipan. Doon mo makikita na isang tao, may pananampalataya na overcomer. Pero kapag ka puro ka reklamo, amen, parang negative ang lumalabas sa bibig mo. Kahit hindi mo sabihin na parang, amen, talunan ka sa kaisipan mo, na kaya si Lord, nung binubugbog siya, sinara niya yung bibig mo. Nung dinidura siya, sinugatan siya. Amen. Kasi nandito yung battle. Nandito rin yung ating, kung nandito yung battle, nandito rin yung victory. Hallelujah. At kung anong sabihin mo dyan, it will manifest sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Sana nakukuha po natin yung amen message. Amen. At ang hallelujah. Behold, sabi niya, ibibigay ko ang kalahati ng aking mga ari-arian. At kung meron man akong nagawa na amen, na sinabi, ibibigay ko sa kanila na makataapat, sabi. Amen? Kasi gusto niyang mabago yung, hindi lang sa sarili niya, pero yung pananaw ng mga tao sa paligid niya. Amen? Kahit yung pagkakilala sa kanya, parang nanlalamang, pero nung namit niya si Lord, amen, nagbago yung pananaw ng mga tao sa paligid niya. Amen? At sabi dito, amen. What is the Holy Ghost today? To a human being, when it comes, it's to circumcise. Di ba sabi ni Stephen in Acts, amen, when he said, oh, uncircumcised in heart and ears, you always do resist the Holy Ghost, as your fathers did, so you do. And the Holy Ghost is the circumcision. Amen. And what circumcision do? Cuts. Diba? Cut off. Surplus flesh. All the things of the world. It circumcises you away from the things of the world. The love of the world. The love of the flesh. The pride of life. Amen. Kasama na dyan. It just circumcises you from that. You have nothing to do with it. It does itself. Amen. And puts you in love with Jesus Christ. With an undying love. There's nothing can separate you from the love of God, which is in Christ. Amen. Kaya sinabi ni Paul, terrors and trials and prisons and everything else, nothing present. Amen. Nothing present, nothing future can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Amen. At sabi pa niya dito, hallelujah, He called you, circumcised you, put you in Him, and predestinated your eternal destination. If that oath not made a Christian shout, sabi, hallelujah, I don't know what would do it if you would wake, sabi niya, a man up that's in Christ. I don't know what would take to wake him up. Minsan hindi ka man makapag-amen. Minsan hindi ka man makapag-hallelujah. Amen? Minsan hindi ka man makapag-praise the Lord. Hindi ka makasigaw. Kahit sinasabi dito, eternal destination. At sabi dito, hindi na niya alam, sabi, kung anong bagay ang pwede pang gumising sa'yo. Ang sabi niya dito, I believe he's twice dead. Plucked up by the rose. Diba? Bakit tahimik tayo? Amen? Pero totoo yun. Alam mo yung nakakita ka ng yung mga tumataya ng loto, napapasigaw eh. Yung mga nakakakita ng mga parang mahalagang bagay. Di ba minsan hindi nila mapigilan yung sarili nila, napapasigaw sila. Pero ito, eternal destination. Amen. Sabi ng Diyos, if that ought to make a Christian shout,
Hindi niya alam kung ano pa pwede niyang sabihin o gawin para lamang magising tayo. Hallelujah. Amen. At si Zacchaeus, nandun siya sa pinakailalim. Amen. At nung nalaman niya ito, yung revelation na ito, siguro, nagka-revelation siya about this eternal destination. Nandun siya sa pinakailalim. Diyoin mo, pinaka-lowest point city sa buong earth. O sabihin natin, the lowest place that sin brings you. At kapag ka na-i-reveal sa iyo ito, amen, from the lowest place on earth to a heavenly places. Doon siya nilala. Kahit nandun siya sa pinakailalim, mababang lugar. Pero yung dumating si Lord doon, nasa heavenly places siya. Hindi ba napakaganda? Amen? Hallelujah. Meron ba? 5 minutes? Meron pa akong idadagdag eh. Alas 8 na, 5 minutes. Bilisan ko lang. Si blind Bartimaeus. Mabilis lang to, promise. Amen? Si blind Bartimaeus. Alam niyo na yung kwento niya. When you read the story of blind Bartimaeus sa Mark chapter 10. Okay? Sa Mark chapter 10. 46. And they came to Jericho. Magkasyudad pala si Zacchaeus, pati blind Bartimaeus. Amen? And when they came to Jericho, as he went out to Jericho, kanina pagbasa natin, papasok si Lord sa Jericho kay Zacchaeus. Dito, palabas naman siya sa Jericho. Amen? Ito, bulag ito eh. Mahirap ito eh. Dito lang din sa Zacchaeus, mayaman eh. Amen? At walang sakit. Ito, bulag, mahirap, beggar. Amen? Pero nandun siya sa Jericho. Pumunta si Lord doon. Amen? Hallelujah. But si blind Bartimaeus, alam natin yung kwento niya. Meron siyang asawa at saka anak na babae. May trabaho siya na parang nag-entertain ng mga tao na dumadaan yung kalapati niya. Ay nagkasakit yung asawa niya. Lord, sabi niya, pagalingin mo lang ang asawa ko. Ibibigay ko itong turtle dove ko sa iyo. Kinabukasan gumaling yung asawa niya. Inalay yung turtle dove. Lumipas yung ilang araw, nagkasakit yung anak niya. Babae. Eh meron siyang, meron siyang lamb. Amen? Meron siyang lamb. Yun lang yung parang pang-akay niya, bulag siya. Lord, pagalingin mo lang itong anak ko. Iaalay ko to. Lamb. Kinabukasan bumalik siya. Pumunta siya sa church. Amen? Para ialay yung lamb. Yun yung vow niya. Amen? Yun yung kondisyon niya. Si Lord, yung mga problema natin, napakadali lang solusyonan niya. Pero kung minsan meron tayong kailangan isuko, diba? Ano yung kailangan mong kaya mong ibigay kapalit sa kanya, sa iyong kahilingan. At kung minsan tutugunin niya yan, pero minsan kailangan natin i-commit yung nasabi natin. Amen? Katulad ni blind Bartimaeus, ibinigay niya. Sabi ng priest, huwag mo nang ibigay yan. Yan na lang yung hanap buhay mo. Bibigyan na lang kita ng pambili. Pera. Hindi ako nangako sa Diyos ng ibang lamb. Itong lamb na ito ang ibibigay ko. Amen? Ito ang ibibigay ko. At ibinigay niya. Doon siya nag-umpisang manglimos. Kasi wala na siyang hanap buhay. Amen? Ganun yung istorya niya. Pero may righteousness siya. Ayaw ni Lord na ganun yung buhay niya. May binhi siya. May pananampalataya siya. Unlike dun sa unang bulag kanina, di ba? Amen? Kaya yung unang bulag kanina, inutusan pa siya pumunta dun eh. Pero ito, Son of David, sabi na. Basahin ko na. 10 na lang, and then tatapos tayo. Rebecca. Okay. Sabi niya dito.
Naalala niyo si Zacchaeus? Ang sabi niya, half of my good I will give to the poor. Taga Jericho itong mahirap na ito eh. Amen? Taga Jericho ito eh. Siyempre, ang blessing siya. Amen. Hallelujah. Sabi niya, ako, and this blind man, sabi niya, oh, my time is past. Oh, I can't let him pass. Sabi niya, hindi ko pwedeng palampasin pa siya, dadaan na siya dito eh. Amen? Hallelujah. Oh Jesus, thou son of David, have mercy on me. Have mercy on me. He can hear me. Sabi niya, he's way up the road. Sabi niya, nandun pa siya sa ibang anong pwede kong gawin? Sabi ni Rebecca, asawa ni Bartimaeus, ay si Zacchaeus. Amen. Isang sudan lang sila doon eh. Siguro maliit lang na yun. No. Now look, siyempre, pinapayuhan niya. If you may pray and ask God, something will happen. Just don't be accepted. Just ask Him. Amen. Blind Bartimaeus said, Jehovah, you know my conditions. Alam niyo yung mga condition natin. Bulag ako. I waited. Amen. You've just been revealing something to me. Meron na siyang faith eh. Eh kung yung bulag na walang faith, kaya niya maabutin. Kung paano itong bulag? What more, di ba? Yung mga anak niya na may pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sa atin yung mga pangako. Amen? I've been strangely still. That's why I'm here. Just at my opportunity. And Jesus could touch the feeling of our feelings. Kaya niyang maramdaman niya. He can still be touched by the feeling of our. Amen? Lahat na yan. He could not hear the man's voice. Of course not. But his faith, yun lang yung kailangan natin. The faith of the insignificant beggar, parang walang silbi, parang hindi kilala. Bum, we call it today. Blind man, dirty, rugged, sitting by the gate side begging, stopped the Son of God on his march to Calvary. Now, napahito niya sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Now, you believe, nandito ang Diyos niya. You believe, yes. Ang tanong, can your faith stop Him sa kinaupuan mo? Na requirements faith. If you know your faith is enough to stop Him dyan sa kinaupuan mo, then hindi ka paluluod, sagot na yan. Amen. Hindi ka pa mananalangin, sagot na ang panalangin mo. Amen. Amen. Hallelujah. Yun lang yung gusto niya, yung pananampalataya. Amen. What would your faith do today? It will bring Him from heaven down. Amen. Here to any individuals. Totoo. Amen. Yun yung kapalit ng love na binigay niya doon sa templo. Sabi ng message, God provide a lamp for blind Bartimaeus. The lamp of God. Amen. At napako siya sa cross. At nandun siya. Amen. Higit pa sa hinihiling niya yung nakanta niya. Higit pa sa paningin ng literal. Kundi kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Nung sinabi niya, it is finished. Last. Nung sinabi niya, amen, it is finished. Na-search ko lang ito. Amen. Pag sinabing it is finished, ito yung, ang Greek word nito is, amen, tetelestai. Sa Greek word, tetelestai. Pag sinabing tetelestai, tatlo ang ibig, parang iparating ito. It's used in business, sabi, the debt is fully paid. Amen. Pag sinabing tetelestai. Used in judgment and court system, sabi. Yung pag sinabing, the sentence is fully served. Yung sinabi niya, it is finished. Amen. And it's used in military term. The battle has been fully won. Pag yung sinabi niya, it is finished. He meant three things. Ito yung ibig sabihin niya. Our debt of sin is fully paid. Amen. The sentence of punishment, the judgment for us for what we have deserved has been fully served. Amen. Pangalawa,
And pangatlo, the battle against the devil and sin, sickness, viruses, at yung mga diseases, yan. And all as fully won. Ito yung sinasabi niya, nung sinabi niyang, it is finished. Tapos na lahat yan. Now we are resting in the finished work of the cross. At ngayon, you can tell sa iyong kaisipan, meron kang panlaban. At meron kang dahilan para manalo. Amen. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Pwede ba natin awitin ng Diyos? Pwede ba tayo tumayo? Amen. Bago po. Awitin na lang namin, I am free. Amen. Hallelujah. Pagkitas ako sa 5 minutes. Amen. Yung Panginoon ng Amen. Ako yan. I am free. Amen. Sabi dyan, we are resting. Amen. The finished work of God.
iniimo ko po yung bawat young people na makilahok sa ating meeting dahil yung ilan alam ko hindi nakapagbasa sa GC kaya mainam na may announce namin. Tayo po yung mga langit. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka Panginoon na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang mabuhay Panginoon ng tama sa iyong harapan. Alam mo Lord na ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak marami ka Lord na pinapahayag sa likod ng pulpito at ito ang talagang hinahanap ng iyong nobya Panginoon habang siya ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Maraming pwedeng maging kasiyahan at kailangan Panginoon, trabaho at bandings Lord at mga iba't ibang uri ng mga limitasyon na kagalakan dito. Ngunit ang pinakamainam na pwede namin pagtuunan ng kagalakan Panginoon ng walang ba kundi ang iyong salita lamang. Dahil dito ay nabubuhay kami Panginoon at lahat ng bagay Lord ay hindi kayang tumbasan ng salita na iyong hinahayag Panginoon para sa amin. Ito po ay nagbibigay sa amin at papaalala Panginoon kung sino kami at kung ano ang dapat namin gagawin habang kami ay naglalakbay dito hanggang kami ay sumalubong sa iyo sa darating na panahon. Salamat Lord, bless mo ang gawain na mga darating pa. Ganun din po Panginoon ang iyong mga anak sa dakong ito na iyong patnubay at gabay at patuloy mo i-gaapay sa amin. Ganun din po Panginoon ang yung ginamit sa gabing ito Brother Mervin sa po ng kanyang pamilya, ang anak Panginoon, pangailangan ang virtue Lord na alis sa aming kapatid ay ibalik mo Panginoon na higit pa upang patuloy na magamit pa sa mga gawain Panginoon sa ministry na yung ikatang sa kanya. Bless mo Lord, kung sa Diyos na mapapurihan at mapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang Panginoon Yesu Cristo. Amen. Amen. Tayo po ito tapos na sa gabi nito. Ulitin natin ang With God the Power.